Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpurit magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan, lalo tigit sa ating pagdibusyon sa ating Santo Patrong si San Fernando. Itaas natin ang ating mga panalangin, ang mga intensyon sa pagdiriwang. At upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, pag-isihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan. Ikaw at ang anumang nagawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap kanila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan.
walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itatayo pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing na mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan, ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang patatag, huyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Minsan po mayroong isang na-feature sa isang TV program tungkol sa isang bata na 3 kilometro ang nilalakad mula sa kanilang bahay patungo sa paaralan. Pero ang kapansin-pansin sa kwentong ito, sa kanyang paglalakad ng 3 kilometro, kanyang pasaan-pasaan ang kanyang bunsong kapatid na may kapansanan papasok ng paaralan. At minsan ay may nagtanong sa kanya kung bakit nakakaya niyang pasanin ang kanyang kapatid ng 3 kilometro habang naglalakad. Simple lang ang kanyang sagot, "Dahil siya'y aking kapatid. Mahal ko siya." Parang katulad din ng isang awit na nagsasabing, "It's not heavy, he's my brother."
Kapag ang isang bagay ay minamahal at nilalagyan ng pag-ibig, anumang bigat, anumang hirap, ito ay gumagaan dahil sa pag-ibig at sa pagmamahal. Ito ang buhay ng Diyos. Ito ang buhay ni Jesus, ang pag-ibig. Kaya nga ang paanyaya ni Jesus na lumapit kayo sa akin at kayong lahat na papagal at nabibigatan sa inyong pasanin ay pagpapahingahin ko. Sapagkat ang buhay ni Jesus na pag-ibig ang siyang ibinibigay niya sa atin, na kahit maraming mga hirap sa buhay, kahit maraming dalahin sa buhay, kapag ito'y tinatanggap mo na may pagmamahal, gumagaan. Pero tingnan po muna natin ang konteksto ng ating binasang Ebanghelyo. Bakit ito ang paanyaya ni Jesus? May dalawa daw interpretasyon. Una, sapagkat sa buhay ng mga Hudiyo, ang kanilang buhay ay nakasentro sa sinusunod nilang mga batas o ang tinatawag nilang aklat ng mga batas o Torah. Kaya nga ito halos ang nagpapaikot at nagiging saligan at batayan ng kanilang buhay, hindi lamang buhay espiritual kung hindi maging sa pang-araw-araw na buhay. Marami silang sinusunod na batas. At dahil sa pagkarami-raming batas, maaaring ang ilan ay nahihirapan. Maaaring ang ilan ay nabibigatan sapagkat sa mga ultimong mga ginagawa sa tahanan, meron pa rin silang batas na sinusundan. At halos ang kanilang pagsunod na nga po ay naaayon lamang sa batas. Kaya marahil sila ay nabibigatan, sila ay nahihirapan. Kaya ang paanyaya ni Jesus na lumapit sa Kanya ay para lagyan, bigyan ng pag-ibig ang kanilang ginagawa, na hindi lamang sumusunod sa letra ng batas, hindi lamang sumusunod dahil sa takot, kung hindi susunod dahil sa pag-ibig, at yun ang nagpapagaan. Umaari din naman daw po ng interpretasyon na isang paanyaya, lalo't higit sa Kanyang mga alagad, sa mga sumusunod sa Kanya, na sa kanilang pag-imisyon, sa kanilang paghayo, sa kanilang mga gawain, si Jesus ay nag-aanyaya para lumapit sa Kanya at damhin ang pag-ibig ng Diyos, upang ang kanilang gawain, pag-imisyon, ay mas lalong magkaroon ng kahulugan at mas lalong gumaan kapag alam nila na kanilang ginagawa ay dahil sa pag-ibig. Anumang interpretasyon sa bahaging ito ng Ebanghelyo, iisa po ang panawagan sa atin. Si Jesus ay parating nag-aanyaya sa atin. Si Jesus ay parating nagbubukas ng Kanyang sarili upang pagaanin ang ating dinadala sa Kanyang halimbawa ng pag-ibig. Dahil mismong ang Panginoon sa Kanyang misyon, hindi po ito mahirap kung tutuusin. Yung ikaw ay magpapakasakit, yung ikaw ay mamamatay sa krus. Pero ang lahat ay nakaya ni Jesus, lahat ay hinarap ni Jesus dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya ito rin po ang hamon at paalala sa atin sa mga nangyayari sa buhay natin sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagsisikap na sundin ang Kanyang aral at utos. Maaaring kumisan tayo nahihirapan sapagkat maraming mga paanyaya ng sakripisyo, maraming paanyaya ng pagkatakwil sa sarili, pero kapag ang lahat ay lalagyan natin ng pag-ibig, kapag lahat ay gagawin natin dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ito ay magiging magaan para sa atin. Sapagkat alam naman ni Jesus, ang buhay ay mahirap sa lupa. Hindi na niya pahihirapin ang buhay. Alam ng Panginoon kung anong ibibigay sa atin. Kaya nga sabi niya, ang Kanyang pamatok ay magaan. Alam ng Panginoon ang ibibigay na pamatok sa atin. Sapagkat ito'y mismong Kanyang karanasan sa Kanyang buhay. Ang tanging magagawa natin, magtiwala sa ating Panginoon na hindi tayo pababayaan sa iba't ibang mga sakit ng buhay, sa iba't ibang dalahin ng buhay sa pagsunod natin sa Kanya. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng bagong anyo at bagong pagtanggap sa mga nangyayari sa ating buhay. Mabigat,
pero kapag may pag-ibig, gumagaan. Mabigat, pero kapag may pag-ibig, nakakaya natin. Sapagkat si Jesus ang alam natin, nakasama natin sa pagharap at pagkapasan sa buhay sa araw-araw. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, tayo dumulog at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan at ng kapayapaan at pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang alalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y buhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Melrey na aming Obispo ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, salamat mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang sanlibutan maawa ka sa amin. 'Cordero, 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 'Cord
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong paliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa, maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.